Kaya maraming salamat sa inyong pagdating. Maraming salamat sa inyong napaka-init na salubong na ibinigay sa akin. Mag-meeting lang tayo. Sabi natin mga ibang leader. Hindi mo naman akala. Ito yung political rally na naman. Dahil ang nagiging ang pagpakilala sa atin parang na-promote na kagad ako eh. Bakit naman sa kami pagka dumating ang panahon? Bakit naman sana kalimutan na ma-promote na ako? Maraming salamat ulit. Alam niyo po, ako ay may kukinig ngayon. Nasimula na ang kampanya, nasimula na ang pag-ugnay sa ating hindi lamang ang ating mga liderato, kung hindi sa ating mga mamamayan sa buong Pilipinas. At pinapaalam ko kung ano ang ating mga dapat gawin. Dapat ang ating mga problema hinaharap. Inaisip natin kung paano magtas ang mga problema hinaharap ng taong bayan. Yan po ang trabaho ng isang national leader na pagka nakikita natin na may hirapan, may kakulangan ng pagdala ng serbisyo ng gobyerno, ay kailangan natin gawa ng paraan. Alam po natin ang mga issue. Alam po natin ang mga pangangailangan. Alam natin na ang inaalala ng tao, halimbawa, ay tungkol sa droga, tungkol sa mataas ng presyo, sa kakulangan ng trabaho, sa dami ng problema. Hindi ko maunawaan. Dahil ang galing-galing natin ng mga Pilipino. Sa dinami-dami na napuntahan ko, sa dinami-dami ng mga kilala ko na nanggagaling sa iba't ibang bansa, wala na akong nakilala, wala na akong nakasabay, wala na akong nakausap na kasing galing, kasing sipag, kasing bait na ating mga kapwa Pilipino. Eh bakit kung gano'n? Kung gano'n, bakit ba sinasabi pa sa atin na marami ng kayamanan ang pumapasok at tumating sa Pilipinas? Eh tinatanong ko, bakit kung gano'n? Bakit ang taong bayan parang hindi nila nararamdaman dahil sinasabi ng kayamanan? Bakit marami pa tayong problema? Bakit pa hindi pa rin natin maayos ang mga hinaharap na ating mga kababayan sa araw-araw? Ay makikita po natin ngayon nangyayari sa nakaraan. Alam niyo po, sa ating pananaw, ang nagiging problema po ay sa mga nakaraang ilang administrasyon. Meron po tayo nakikita na ang kanilang ginagawa ay imbis na pinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away ang mga Pilipino sa isa't isa. Alang-alang lamang sa politika. Para sa akin, politika ko. Pero nakapagkata, marinig nyo sa akin, parang sumusobra na yung politika. Dahil yung politika ang naghihiwalay sa kapwa Pilipino. Ang politika, dyan tayo nawawala ang ating pagkakaisa. Alam niyo po, kayo siguro, naalala ko ninyo na may panahon noon na tayo mga Pinoy, tayo ang ating pag-iisip ay dahil tayo ba ay Tagalog, tayo ay Ilocano, Bicolano, Walay, Bisaya, kung saan ka magaling, eh ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay isang tunay na Pilipino. At yung pag-iisip na yan, sa ating mga sa nakarami ng administrasyon, parang nabawasan na ang ganyang pag-iisip. Parang imbis na ipinagkakaisa ang sambayanan, ang nangyayari ay pinaghihiwa-hiwahan. Ito nga ay para tulungan ang kanilang sarili. Ito nga ay para tulungan ang kanilang partido. Ito ay kanilang ginagawa alang-alang lamang sa politika. Ang politika, may ganyan. Ngunit kapag natapos na ang pagpupolitika, ang kampanya, ang halalan, ayan ang ating paraan para mamili ng ating mga magiging leader. Ngunit, sa aking pananaw, pagka natapos na ang halal, kapag natapos na ang proklamasyon
alam na natin kung sino ang makauupo sa mga taas, sino ang ating mga limutlog sa mga taas na posisyon sa pamahalaan. Ang isang tabi na muna natin ang politika. At dapat ang ating mga leader, ang ating mga kababayan, ay ang iniisip lamang ang kapakanan ng ating kapwa Pilipino. Yan po ang ating mga yan po ang ating mga. Kailangan natin ibalik sa pag-iisip ng lahat ng ating mga kababayan. At hindi lamang ang taong bayan, kung hindi pati ang mga leader. Kailangan natin may paalala sa kanila na walang nagmamahal sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Walang tumutulong sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Kaya kailangan yung pagkakaisa ng Pilipino ay mangyari na mabuhay na. Yan po ang aking kapwasya. Marami po tayong narinig na issue. Alam natin kung sabihin yan. Alam natin ang gagawin para malutas ang mga problema yan. Bakit hindi nagagawa? Dahil hindi po tayo nagkakaisa. Dahil imbis na tayo ay magtutulungan, tayo ay pinag-aaway-away. Hindi naman kasalanan ng pagkaraniwan ng mamamayan. Ito ay nangyayari dahil nga ang ating mga leader sa nakarang administrasyon, ang kanilang lamang iniisip ay paano pahunin, paano palandayin ang kanilang sariling grupo, ang kanilang sariling partido, ang kanilang sarili. Kailangan po matanggal na naman sa pag-iisip yan. At lahat ng ating ang kailangan na gawin natin, ibalik natin ang isang Pilipinas na sabay-sabay po ang galaw, na sumusunod sa plano para sa pagpaganda ng Pilipinas, na sumusunod sa sumasama sa isa't isa, at kapit-bisig na tumutulong sa mga problema na hinaharap ng Pilipinas. Upang maibalik natin ang pagtingin sa atin ng ating mga kasama na ibang bansa, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo, ang respeto na ibinibigay na sasabihin nila, yan ang isang bansa na nagkakaisa, na nagmamahalan, nagtutulungan, at sa ganung paraan, nagiging masigla, nagiging progresibo, nagiging maganda, nagiging mas maginhawa ang buhay ng ating. Yan po ang aking pangarap. Yan po ang aking iniisip. Ang nakikita ko naman, akala nito, tingnan mo naman dito. Hindi na siguro kailangan ibalik sa pag-iisip ninyo. Eh, lahat dito nagmamahalan. Pangalawa po, ako ang team art, lahat kayo nagtutulong-tulungan. At sa ganun parang makikita natin, gawin natin halimbawa. Gawin natin halimbawa mo sa lalay para ipakita, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na tayo mga Pilipino ay iniisip ang kapakanan ng bawat isa. Kaya po, lahat po ng issue na nangyayari, may sagot yan, may solusyon yan. Alam natin ang sagot, alam natin ang solusyon. Ngunit bakit hindi natin nagagawa? Kaya ang nangyayari. Kaya kailangan na natin balikan ang pagkakaisa ng Pilipinas. Dahil po, yan po ang hamon ng ating bataan, yan po ang hamon ng ating kinabukasan, yan po ang inaasahan ng ating mga kababayan sa atin, sa aming mga leader, sa aming mga opisyal, at hindi lamang sa atin kung hindi sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya sa palagay ko, simulan po natin dito sa Rai, gawin na natin sa Binay, dito, nagsimula muli ang pagkakaisa ng Pilipinas. Ito po ang inaasahan. Ito po ang pinapahagi ng ating mga kababayan. Sana po, sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, mararating din natin yung pagkakaisa na yan. Inaantay na tayo ng Republika ng Pilipinas. Inaantay na tayo ng mamamayang Pilipino. Panahon na, ngayon na natin ito. Maraming salamat.